Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay isang simple ngunit malalim na tagpo. Si Jesus ay dumaan, nakita si Mateo na maniningil ng buwis at sinabi, "Sumunod ka sa akin." At agad naman siyang tumindig at sumunod. Sa likod ng kwentong ito ay isang malakas na mensahe ng pag-asa para sa ating lahat na walang sinuman ang labas sa habag ng Diyos. Kahit ano pa ang ating nakaraan, ang kanyang panawagan ay hindi tumitingin sa ating dungis, kundi sa posibilidad ng ating pagbabago. Si Mateo ay isang maniningil ng buwis, isang opisyal ng pamahalaang Romano na tinuturing ng mga Hudyo na trahidor. Hindi lamang siya itinuturing ng makasalanan, kundi isang tagapagpatuloy ng pang-aapi sa lipunan. Pero ang ginawa ni Jesus ay nakakagulat. Siya ay lumapit, tumingin, at tumawag. Walang sermon, walang kondisyon. Isang paanyaya lamang, "Sumunod ka sa akin." Sa mundong madaling humusga at magtulak sa labas ng lipunan, ang mga hindi karapat-dapat, ang Diyos ay lumalapit sa kanila. Sa ating sariling buhay, ilang beses na tayong tinanggihan, hinusgahan, o naisip nating hindi na tayo karapat-dapat. At ilang beses na rin tayong tumangging patawarin ang iba dahil sa kanilang nakaraan. Si Jesus ibang klase. Hindi siya naghihintay ng pagiging malinis bago tumawag. Ang kanyang pagtawag ang siyang nagpapalinis. Ang Diyos ay kumakain kasama ng mga makasalanan. Sa susunod na tagpo, makikita natin si Jesus nakikikain kasama ng mga makasalanan. Isang kilos na iskandalo para sa mga Pariseo, pero isang biyaya para sa mga tinatanggihan ng lipunan ng mundo. Ang pagkain sa isang hapag ay tanda ng pakikipagkaibigan, pagtanggap at pakikibahagi. Kaya nga tanong ng mga Pariseo, bakit siya kumakain kasama ng mga makasalanan? Ang sagot ni Jesus ay malinaw at matalim. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may karamdaman. Awa ang ibig ko at hindi hain. Ang simbahan ay hindi club of the saints. Ito ay ospital ng mga sugatan. At si Jesus ang dakilang manggagamot ng ating mga puso. Problema ng mga Pariseo ay ito. Alam nila ang batas, marunong silang magdasal, pero hindi sila marunong maawa. At sabi ni Jesus, awa ang ibig ko, hindi hain. Sa mata ng Diyos, mas mahalaga ang puso na mahabagin kaysa seremonyang maganda pero walang laman. Ang tunay na kabanalan ay hindi lang nakikita sa dami ng ating dasal, kundi sa lalim ng ating pagtanggap at pagkalinga sa kapwa.
Mga kapatid, tayo rin ay gaya ni Mateo. May mga bahagi tayo ng buhay na marumi, makasalanan, mahina. Pero hindi iyon ang huli nating pagkakakilanlan. Ang tunay na pangalan natin ay tinawag, called. Tinawag upang magbago, tinawag upang magmahal, tinawag upang tumugon. At kapag tumugon tayo, tayo rin ay inaanyaya ni Jesus na kumain kasama niya sa hapag ng kanyang biyaya. Katulad ni Mateo, ako ba ay bukas sa panawagan ng Diyos sa kabila ng aking kahinaan? Katulad ni Jesus, kaya ko bang lumapit at makisalo sa mga taong tinatanggihan ng lipunan upang maipadama ang kanyang awa? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagtawag kahit ako'y makasalanan. Hindi mo ako tinuligsa, kundi tinanong lamang. Sumunod ka sa akin. Turuan mo akong tumugon ng may kababaan ng kalooban. Linisin mo ang puso kong madalas ay mapagmataas. At gawin mo akong daluyan ng iyong awa, upang tulad mo matuto rin akong tumanggap, magmahal at magpatawad. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.